Hay, iba talaga yung pagmamahal na binibigay ng isang aso, di ba? Sila yung ating best friend, parte ng pamilya natin eh. Pero paano kung yung pinakamalaking panganib sa kanila ay isang bagay na hindi man lang natin nakikita? Oo, totoo yan. May mga kalaban na hindi nakikita, na tahimik lang na nag-aabang. Pero huwag kang mag-alala, kasi sa pag-uusap natin ngayon, tutulungan kitang protektahan ng iyong best friend laban sa kanila. Okay, heto ang magiging plano natin. Una, aalamin natin kung sino ba yung mga invisible na kalaban na yan. Pangalawa, kikilalanin natin yung tatlong pinakamatindi sa kanila. Tapos, pag-uusapan natin syempre yung depensa, kung anong mga senyales ang dapat bantayan at ano ba talagang papel mo sa lahat ng to. Tara, simulan na natin! Alam nyo, dito sa Pilipinas, parang perfect environment para sa mga virus eh. Kasi yung klima natin, mainit at maalinsangan, gustong-gusto yan ng mga sakit. Idagdag mo pa dyan yung dami ng mga asong sadly, hindi bakunado. Mas madali talagang kumalat ang sakit. Yan yung realidad na kinailangan nating harapin bilang mga responsableng fur parent. Ngayon, handa na ba kayo? Kilalanin na natin yung tatlong pangunahing kontrabida sa buhay ng aso natin. Tandaan, yung unang hakbang para matalo ang kalaban ay ang kilalanin sila. Unahin natin ang parvovirus o mas kilala bilang parvo. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo to na isang napaka-agresibong virus na ang tanging target ay sirain yung digestive system ng aso mo, lalo na pagtuta pa. Sobrang bilis nitong kumalat at sobrang delikado. At ito, pakiusap, wag na wag ninyong babaliwalain ang mga sintomas na to. Kung yung aso nyo bigla na lang nananamlay, ayaw kumain, nagsusuka at lalo na kung may dugo ang pagtatayan niya, emergency na yan. Bawat segundo, bawat minuto, napakahalaga. Okay, yung pangalawa naman ay ang canine distemper. Kung yung parvo nakafocus lang sa tiyan, itong distemper, grabe, all-out attack to. Tinitira niya yung respiratory system o yung paghinga, yung tiyan, at ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung nervous system o utak ng alaga mo. Ang nakakalito kasi rito, madalas nagsisimula lang siya na parang simpleng sipon. May lagnat, ubo, sipon o muta. Pero habang lumalala, aatakiin na niya yung utak. Dito na pumapasok yung panginginig o yung mga seizures na kahit gumaling pa yung aso, madalas ay nagiiwan to ng permanenteng pinsala. Teka muna, sa tatlong to, may isa na halos sigurado kang wala ng pag-asa kapag lumabas na yung sintomas. Halos 100% fatal. Handa ka na bang malaman kung ano to? Ito ay ang rabies. At ang pinakadelikado sa rabies, hindi lang ito nakakamatay sa aso. Nakakamatay rin ito sa tao. Ito mismo ang dahilan kung bakit may batas tayo, yung Anti-Rabies Act na nag-uubliga sa ating lahat na pabakunahan ang mga alaga natin. Kasi yung proteksyon na to, hindi lang para sa kanila, para to sa kaligtasan nating lahat. At yung mga sintomas ng rabies talagang nakakakilabot. Isipin mo, bigla na lang mag-iiba yung ugali ng aso mo. Pwedeng maging sobrang agresibo o sobrang duwag. Tapos yung sobrang paglalaway at hirap lumunok, isang malupit na sakit na kailangan nating seryosohin. So para mas malinaw, tingnan natin tong mabilis na comparison. Kita nyo, ang parvo, ang target, bituka. Ang distemper, maraming sistema ng katawan. At ang rabies, diretso sa utak. Yung pag-alam sa mga pagkakaibang to, yan ang susi para alam mo kung gaano ka-urgent kailangan kumilos. Okay, hinga muna tayo. Alam ko, medyo nakakatakot yung mga napag-usapan natin. Pero ngayon, pag-usapan naman natin yung pag-asa, yung pinakamalakas mong sandata. Ito yung part kung saan ikaw, bilang may-ari, ang magiging bida. Ang bakuna, isipin nyo, para yung isang invisible shield. Isang force field na poprotekta sa alaga nyo. Sinasanay nito yung katawan nila na labanan yung mga virus na to bago pa man sila makapanakit. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga pinaka-powerful na paraan para masabing, I love you. At ito, pakitandaan nyo to. Ito yung pinaka-importante, ang vaccine schedule. Nagsisimula yan sa unang set ng bakuna kapag 6 to 8 weeks old pa lang ang tuta mo. Tapos, may mga sunod-sunod na booster shots yan. Pero syempre, ang pinakamagandang gawin ay makipag-usap sa inyong lisensyadong veterinaryo. Sila ang makapagbibigay ng tamang-tamang schedule para sa alaga ninyo.
Siyempre, hindi lang sa bakuna nagtatapos ang proteksyon. Malaking bagay din yung mga ginagawa natin sa bahay. Panatiling malinis ang kanilang lugar at lalo na habang tuta pa sila, iwasan muna silang makihalubilos sa mga asong hindi kasigurado kung bakunado. Yung mga simpleng ganyang bagay, kasama ng masustansyang pagkain, ay malaking tulong. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng pag-iingat, mukhang may sakit pa rin ang aso mo? Dito napapasok yung bilis ng aksyon mo. Yon ang pwedeng magligtas sa buhay niya. Okay, pag may suspetsya ka, ito ang dapat mong gawin. Una, ihiwalay mo muna siya sa ibang mga alaga para hindi makahawa. Pangalawa, ilista mo lahat ng napapansin mong sintomas. Pangatlo, at pinakaimportante, tawagan mo agad ang iyong veterinaryo. At pang-apat, pakiusap, huwag kang magbibigay ng anumang gamot ng tao sa aso mo. At para maging malinaw po sa lahat, itong paliwanag na to ay para lang magbigay ng impormasyon. Hindi po ito kapalit ng professional medical advice. Ang inyong lisensyadong veterinaryo pa rin ang inyong pinakamahalagang partner para sa kalusugan ng inyong alaga. Palagi po kayong kumonsulta sa kanila. Sa huli, lahat ng pinag-usapan natin ay babalik sa'yo. Sa iyong tungkulin bilang kanilang pamilya, bilang kanilang tagapag-aalaga. Dahil ang pagiging isang responsableng may-ari, yung pagpapabakuna sa tamang oras, yung pagiging mapagmatyag, yung pagbisita sa vet, yan ang pinakatotoong sukatan ng pagmamahal, higit pa sa yakap at laro. Kaya, para madaling tandaan, ito ang iyong Guardian Checklist. Una, kumpletuhin ang bakuna sa tamang schedule. Pangalawa, alamin at bantayan ang mga warning signs. Pangatlo, siguraduhing malinis ang kanilang kapaligiran. At pang-apat, mag-schedule ng regular na check-up sa vet. Simple lang, di ba? Pero ito ang magliligtas sa buhay nila. Ang aso mo, binibigyan kanya ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit, walang kondisyon. Ang tanong, naibibigay ba natin sa kanila ang proteksyon na karapat-dapat para sa ganong pagmamahal? Kung mahal mo ang mga aso at gusto mo pa ng mas maraming tips at kaalaman, sali na sa Chill Dog Family. Marami pa tayong pag-uusapan at maraming cute na moments na darating. Kaya huwag magpahuli, mag-subscribe na!